Purihin po ang ating Panginoon at tayo nga ay patuloy na sa kanyang mensahe ngayong umaga na may kinalaman pa rin sa sinasabi nga natin na kwento o kasaysayan tungkol sa Panginoon para sa ating kaligtasan. At sa umagang ito ay atin namang pagbubulay-bulayan ang Luke chapter 1 verse 39 to 45. At dito ay kung naalala nyo yun nung nakaraan ay ang huli binigyan natin ng diin doon sa ating mga napag-usapan ay sabi nga natin yung persona ng ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas na napakahalaga na makita natin, maunawain kung anong sinasabi ng salita Diyos tungkol persona o sa katangian ng ating Panginoon bilang sa kanyang pagkakatawang tao. At sa umagang ito ay lalo pang ipapaliwanag yan, yung mga katotohanan na yan tungkol sa persona ng ating Panginoon. At the same time, makikita din natin dito yung tinatawag na pagtatagpo ng lumang tipan ng Panginoon at yung kanyang bagong tipan. Kasi yung lumang tipan ay yung yung mapahayag ng mga propeta tungkol sa sinasabing Misaya na ipapadala o yung bugtong na anak ng Diyos na ipapadala o yung tinatawag din na kordero ng Diyos na ipapadala dito sa mundo, sa katauhan upang maging tagapagligtas ng mga makasalanang tulad natin. So yan po ay makikita natin yung kumbaga magtatagpo yung dalawang yan, yung mga propesya sa lumang tipan at yung kaganapan sa tipan. Ano yung tinatawag na mga kaibigan sa fellowship, o yung tinatawag na pagtatagpo din nung magkamag-anak, na parehong may dinadala sa kanilang sinapupunan. At yung dinadala nila sa kanilang sinapupunan ay parehong mahalaga sa kasaysayan ng pagliligtas o sa provision ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa sangkatauhan. So, bago po natin basahin ang mga talatang ito, tayo po muna ay manalangin at humingi ng patuloy na biyaya ng ating Panginoon. O aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay lumalapit nga po kami sa inyo bago pa po namin basahin ang inyong mga salita sapagkat inaangang sa ay magiging baliwala po ang mga gagawin namin ngayong umaga, lalo na po sa aming pag-aaral ng inyong salita, kung hindi po sa tulong ng inyong banal na Espiritu. O kaya't aming isinasamo ngayon na patuloy nyo nga po kaming gabayan at bigyan nga Panginoon ng kakayanan na makaunawa na ang iyong mga salita nga po nawa na aming babasahin ay tunay nga pong magsilbi itong pagkain ng aming pong kaluluwa, pagkain ng aming espiritu, na tulad nga po sa inyong sinabi na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, pamagitan ng salita na nagmumula po sa inyong mga bibig. At maging ito nga rin nawa ay magsilbi ding paraan upang kami ay maturuan, maituwid o maikorek sa aming mga maling pag-iisip
umaling pamumuhay. Kaawaan niyo kami, Panginoon, sapagkat sa tulong lamang po ninyo mangyayari ang mga bagay na ito. At ito nga po ay aming patuloy na pinagkakatiwala ngayon sa inyo. Binabalik ang papuri, pasasalamat sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa banal, inspired at walang mali na salita ng ating Panginoon. At kung sa mga nagbabasa ng mga, kung nagbabasa kayo ng mga tinatawag nating mga commentaries o mga ibang sa pagtuturo sa salita ng Diyos, ay po nila, ang tawag po ng ating mga church father o ng mga theologian sa pag-aaralan po nating bahagi ngayon ng banal na kasulatan ay yung tinatawag na the visitation. Ito po yung pagdalaw. Actually, sa Tagalog Bible natin, nabanggit yung sa pinaka-subtitle niyan, kung nakikita ninyo, may nabanggit diyan tungkol sa visitation o pagdalaw. Na kumbaga, yung unang napag-aralan naman natin, nung ipinahayag kay Maria, yung kapanganak naman po na yun ay yung the announcement, the annunciation or the announcement. So, ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung the visitation. So, dito makikita natin na sa pangyayaring ito, sa buhay ng isang tinatawag nga natin na berhen, na actually, hindi ko kung nabanggit ko ito last week, nung panahon ni Maria, nung panahon ng Bagong Tipan, yung mga tawag natin ito, ini-engage or yung mga ikinakasal, sabihin na lang natin, sa kapanahunan nila ay mga bata. Pwede ang bata pala, sabihin na natin. Ano yung bata? Mga 12 years old, pwede nang ikasal sa kanila noon. So, maaring si Maria ay nasa mga ganong edad. 12, 13, 14. Mayroon din mga ganyang mga tribo o mga nangyayari pa na itinatakda na yung kasal ng kanilang mga anak sa ganong edad. Pero dito nga makikita natin na kaya naman natin binabanggit yung edad ni Maria dito na maaring nga ganon, 12, 13, or 14, dahil yung isang kasama niya, nadadalawin niya sa kwento natin, ay alam natin na matanda naman sobra. At yun ay walang iba kung hindi si Elizabeth. So, ito po yung salita ng Panginoon. Ating pong buksan yung ating hawak na Biblia sa aklat ng Lucas, chapter 1. Lucas, chapter 1, verse kalimutan ko tuloy. 39 to 45. 39. So ito po ang salita ng Panginoon. Ng mga araw na iyon, ay tumindig si Maria at nagmadaling pumunta sa isang bayan ng Hudiya sa lupaing Maburol. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, gumalaw ang tanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Siya'y sumigaw ng malakas at sinabi, "Pinagpala ka ng mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat nang marinig o ang tinig ng iyong pagbati ay aking narinig, lumalaos sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ang babaeng sumasampalataya
na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya Panginoon, ng Panginoon. So ito po, yung kwento tungkol sa pagdalaw o visitation. At walang iba kung hindi. Although sabi nga natin, kung aalamin natin at makikita na ang visitation po dito ay hindi lamang may kinalaman kay Maria at kay Elizabeth, kundi may kinalaman talaga ito sa pagbisita mismo ng Mesiyas o ng ating Panginoon sa kanyang pinsan na si John at sa kanyang tiyahin na si Elizabeth. Maaari sabihin natin ganun. Okay? So, ito po talaga yung pangyayari dyan. Na kumbaga, maaring sa panahon na ito, ay lumapit nung nagsusulat nga si Luke, naghahanap siya ng kanyang mga isusulat tungkol sa ikalalago o patotoo sa mga mananampalataya, hindi lang sa panahon niya, kundi hanggang sa panahon natin ngayon, ay nilapitan niya si Maria at tinanong niya. Dahil sabi niya, kung titingnan niyo ang inyong mga Bible, Mateo, Luke, Marcos, lalo na si John, wala po kayong mababasang ganitong account tungkol sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Sa Lucas lang po ninyo makikita yan. Kaya maaring sabi ni Luke, hindi pa kasi nagsulat si Marcos at saka si Mateo tungkol sa bagay na ito, pangyayaring ito eh. Kaya pwede mo bang ikwento sa akin, Maria, yung nangyari sa pagbisita mo sa iyong pinsan na si Elizabeth para ma-record ko yan at maging magpapalakas yan sa mga mananampalataya pag ito ay kanilang naintindihan. Okay, so maaring sabi ni Maria sa kanya na dito siguro nung nag-uusap sila ni Luke o nagkukwento si Maria kay Luke ay medyo may edad na dito si Maria. Maaring mas matanda na siya, baka nasa 50 na or 45 years old na siya dito. So sabi niya kay Luke, ito yung nangyayari. Nung pangyayaring yan dahil nga kinausap ng anghel tungkol sa ako'y magdadalang tao ng Mesiyas at sinabi niya ang patotoo ay yung aking cousin na si Elizabeth ay nagbuntis din. Kaya ako'y nagpunta agad. Dinalaw ko ang aking pinsan na si Elizabeth. At doon ay nagkaroon nga kami ng fellowship o ng tinatawag na mabungang kukwentan o pag-fellowship ng aking kamag-anak. At kung pangyayari nga pong ito ay nagbibigay nga ng tinatawag na hindi lamang pagfo-focus doon sa dalawang babae na masasabi nating talagang mga matured Christian na bagamat magkaiba sila ng edad, pero nagfo-focus din talaga ito sa higit sa lahat. Okay? And ang unang-una nga nating titingnan ay yung verse 39 to 40 na ito nga ay yung pagtatagpo talaga nung magpinsan, yung dalawang buntis, sabihin na lang natin, na parehong tinawag ng Panginoon, na tawag ito, may tinawag ng Panginoon na magiging mahalaga ang kanilang bahagi sa kaligtasan o sa gagawin ng Diyos o sa pangako ng Diyos na kaligtasan. So sabi nga dito, diba, basahin natin ulit sa 39 to 40. Ng mga araw na iyon, okay, pagkatapos nakausapin si Maria ng anghel, tumindig si Maria at sabi diyan, nagmadaling pumunta sa isang bayan ng Hudiya sa lupaing Maburol. Then sa verse 40, pumasok siya sa bahay ni Zacarias. Tandaan nyo yan, sa bahay ni Zacarias. Kasi si Zacarias at si Elizabeth ay ang niya na sinabi dito, Elizabeth.
So dito makikita na si Maria ay pumunta nga kay Elizabeth at siya ay kumbaga ano pa lang kabubuntis pa lang. Kasasabi pa lang sa kanya ng banal na espiritu na magbubuntis siya, so maaring kaumpisa pa lang siyang magdalang tao. Pero si Maria ay sabi nga nung anghel, 6 na buwan na. 6 month na siyang buntis. Ano? So, although sabi sa verse 56 naman, sa mga susunod, pag-aaralan natin yan later on, si Maria ay nanatili, Elizabeth, ibig sabihin, nag-fellowship sila ng medyo matagal-tagal na buwan, ng 3 buwan pa. Ano? So, si Maria ay nakipag-fellowship kay Elizabeth ng 3 buwan, so ibig sabihin, bago siya umalis sa presensya o sa piling ni Maria, bago natapos yung kanilang pagtatagpo, yung kanilang fellowship na magpinsan, ay malapit ng kabuanan na niya. Papanganak na si John the Baptist. Ano? Malapit ng ipanganak. Ano? Ngayon, hindi natin masyadong nakita o makikita sa Biblia kung ano-ano yung mga napag-usapan ng magpinsan. Pero mayroon dalawang bahagi tungkol sa kanilang pinag-usapan na ating mapag-aaralan. So, yung una, ipag-aaralan natin ngayon at loobin ng Panginoon, next week, ipag-aaralan naman natin yung dalawang bahagi. Yung pagkatagpungan na ito, nung magpinsan, ay masasabi natin na ito ay hindi lang basta pagtatagpo ng dalawang buntis, ano? O hindi lang ito basta pagtatagpo ng magpinsan nga o magkamag-anak, ano? Na matagal na hindi nagkita, ano? Kung hindi, ito nga ay nagtagpo sila dahil nga sa tinatawag na ebanghelyo na alam nilang sila ay mahalaga ang kanilang gagampanan o yung tinatawag nga natin na provision ng pagliligtas ng Panginoon. Sa madaling salita, ito ay dalawang babae na naniniwala sa pangako ng Diyos tungkol sa pagliligtas at sila nga ay binigyan ng Diyos ng napakahalagang mga tungkulin tungkol sa pagliligtas na ito. Ano? Pero, bukod doon, makikita nga natin na pagkamat sila ay mag-emphasize din natin yung magkaladad. Si Maria, sabi nga natin, ay maaari ngang nasa 2013 o kahit nasa pero itong si ano na siguro ito, mga 60 or 70, di ba? Dahil nga, pwede na siya maging grandmother ni Maria. Kasi ano kung di ba? Lola mo yan, di ba? Pagka magkatabi sila, iisipin lola siya. Hindi nga lang basta lola, great grandmother, ano? Lola sa tuhod. May lola sa tuhod, ano? Pero makikita po na, bagamat magkalayo ang kanilang edad, pero hindi naging hadlang yun para maging, ano tawag natin dito? Magkatagpo sila sa gitna dahil hindi naging hadlang yung edad nila para mapag-usapan nila ang tungkol sa kaligtasan. Ano? Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos na sumasa kanila, na parehong nananampalataya sa Panginoon, na parehong naniniwala sa tungkol sa san, yun ang nag-unite o yun ang nagbigay sa kanila ng ano tawag natin, kakayanan na nakapag, di ba tayo, na ano tayo na, di ba? Pupunta ka sa party ng mga youth. Di ba? Pag pumunta ka, anak ko, ano tawag natin doon? Out of place naman ako. Ganun. Yung dalawa, out of place sa kanila, nagtagpo sila sa gitna. Naging maayos yung kanilang pag-uusap, nag-gel sila, kumbaga, ano? Na hindi naging hadlang yung kanilang edad. Dahil nagtagpo sila
na ang pinag-uusapan ay tungkol sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na may kinalaman sa kaligtasan. Kumbaga, hindi naging hadlang na mukhang lola o lola na yung isa, pero 1980, nag-umpisa pa lang maging teenager. O nasa kalagitnaan ng kanyang pagiging teenager. Ano pong makikita natin dito una sa lahat? Dito makikita natin na, sabihin ko na lang, kung napapansin nyo, dito sa ating church, wala po tayong Sunday School for Children. Diba? Kahit nandun pa tayo. Mayroon tayong nag-umpisa dati, pero tinigil po natin yun. Alam nyo ba kung bakit? Sunday School for karamihan ng mga ibang churches, ginagawa nila yun kasi para mahiwalay yung mga bata kasi medyo nakaka-distract, di ba? Pero alam nyo, hindi po natin ginagawa yun sa kadahilanan na ang pinag-uusapan natin ay may kinalaman sa pagsamba sa Diyos, may kinalaman sa biyaya ng Diyos, may kinalaman sa ebanghelyo ng Diyos, at dapat sa murang edad pa lang ng bata ay naipapakita na natin sa kanila kung gaano tayo kaseryoso sa usapin na ito. Sa murang edad pa lang ay nakakasama na natin sila kung paano sumamba. Na hindi natin sila inihiwalay. Dahil kasama po yan sa pagtuturo sa ating mga anak na maipakita natin sa kanila na kahit maliliit pa lang sila, ay ganito yung gawain ng isang mananampalataya sa pagsamba. Naalala nyo si Timoteo sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 to 3? Na sinabi ni Pablo sa kanya na alam ko yung kaalaman mo sa salita ng Diyos ay nadinig mo yan sa iyong nanay at sa iyong tiyahin din yata yun, si Eunice at saka nakalimutan ko yung isa. O gusto nyo, basahin na lang natin. 2 Timothy, clear yung ating pagkaintindi. Chapter 1, verse 5 and 3. Sabi dito, naalala kong iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Kay Loida na iyong lola pala din, at kay Eunice na iyong ina. So ibig sabihin dito ni Pablo, yung pananampalataya, kung itinuro yan ng iyong lola, Loida at ni Eunice na iyong ina. Kailan nag-umpisang ituro? Tingnan natin yung chapter 3. Verse 14 and 15. 14 and 15. Ito daw, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Ayun, natutunan mo sa iyong lola at nanay. Matatag mong paniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mula pa sa pagkabata. Naturuan na. So mga kapatid, actually sabi nga sa Proverbs 22, di ba? Train up a child in the way he should go. Child, And then sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, kailangan kong ibanggitin ito, na sinasabi, mga magulang, dapat ay gawin yung pang-araw-araw ang inyong pagtuturo sa inyong mga anak. Hindi lang pang-araw-araw, kundi sa lahat ng inyong ginagawa. Di ba? Sabi doon, itali nyo sa mga noo nyo. Ilagay nyo sa hamba ng inyong mga pintuan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng iyong pagkilos. Ewan ko kung sa mga nagbubuntis, sa mga nagbuntis dito, di ba, ay nasubukan yung kausapin yung baby sa inyong tiyan, lalo na nung gumagalaw-galaw na. Mamaya nga makikita natin yung yung baby sa tiyan ni Elizabeth gumagalaw din at mayroong dahilan bakit siya gumalaw. Actually,
hindi lang po sa English o sa translation ng mga English Bible, lumundag, sabi, ano? So mamaya i-emphasize pa natin yan. Ano? Pero sinasabi nga lang po natin, mga kapatid, is that edad ng isang tao ay hindi po hadlang para masabi natin sa kanila yung tungkol sa Ebanghelyo. Sa murang edad ay dapat sinasabi na natin. Huwag na nating isipin na tumanda muna sila. Ano? Bagamat nakikita natin parang hindi pa sila seryoso sa kanilang naririnig o na nakikita sa atin, pero alam na nila yan, naintindihan na nila yan. Ano? At sa takdang panahon ay makikita mo yung bunga sa kanilang buhay sa biyaya ng Panginoon. So masasabi po natin na tayo bilang mga matatanda ay huwag nating pababayaan yung ating mga anak na huwag isama sa pagsamba, huwag isama sa paglilingkod natin sa Panginoon hanggat magagawa natin. Ano? Ako nga natutuwa dito sa dalawa, kakaya kasi namin sila, si AI at saka si Misha. Madalas nadirinig ko sila sa umaga, nila kumakanta sila ng mga kanta natin. Bakit nila nagagawa 'yon? Kasi nakakasama natin sila sa pagsamba eh. So, ang tawag nito, yan din po yung nangyari kay Elizabeth at saka kay Maria. Bagamat matanda na si Elizabeth, batang-bata pa si Maria, pero dahil ang pinag-usapan nila ay tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa pangako ng Diyos na sila nga ay kabahagi doon, gagamitin sila ng Diyos na magiging ina ng maghahanda sa daanan ng tagapagligtas na si Jesucristo, at si Maria naman ay siya talagang magdadala ng Mesiyas o ng tinatawag na nating anak ng Diyos na siyang tutubos sa ating mga kasalanan. And then pangalawa, sa verse 41. Balik tayo sa Lucas chapter 1, verse 41. So kung nakita natin yung pagtatagpo ng dalawa sa umpisa, ngayon ay makikita naman natin yung pagkilos ng banal na espiritu kay Elizabeth, yung pinsan nga ni Maria sa verse 41. Ano sabi? Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, ano daw ang nangyari? Gumalaw. Sabi ko nga kanina, hindi po gumalaw lang yan. Ang translation po talaga niyan, bakit? Sabi niya, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At ano ang nangyari kay Elizabeth? Si Elizabeth ay napuno o napuspos ng banal na espiritu. So anong makikita natin sa buhay ni Elizabeth nung siya ay napuspos ng banal na espiritu? Makikita po natin dito na si Elizabeth, nung siya po ay napuspos ng banal na espiritu, ay nakita sa kanyang pamuhay o saka dito. Actually, sabi nga po ng mga ibang scholar, itong salita dito ni Elizabeth ay maituturing po na awit. Although dito sa mga Biblia natin, ang itinuring lang na awit dyan ay yung awit ni Maria na yung susunod dyan, pag-aaralan natin later on. Pero sabi ng karamihan ng mga scholar, itong sinabi dito ni Maria, lalo na sa mga susunod na, ni Elizabeth, lalo na sa mga susunod na talata, ay itinuturing din na ang unang awit. Na dito makikita natin na si Elizabeth, nung siya ay napuno ng espiritu, ano ang nangyari? Labing mamahal, labis na pananampalataya sa Panginoong Hesus o para sa Diyos. Bakit natin hindi kasi ako babae, Hindi ko naranasan magbuntis. Pero siguro karamihan sa atin dito ng mga kababaihan, mga kapatid, sisters in Christ, ay nakaranas na ng magbuntis. Pero itong pagbubuntis kasi ni Elizabeth, hindi ordinaryo mga kapatid.
Sabi nga natin, siya ay matanda na. Maaring ang kaedad niya si Sarah nung manganak. Kasi pareho silang tinawag na baog eh. Naalala niyo ba? Si Sarah, sabi, nabanggit doon sa Lumang Tipan, 75 years old siya nung manganak kay Isaac. So maaring nasa ganun ding edad na si Elizabeth, matanda na. 60, 70 years old or more. At firstborn. Di ba? Na alam, di ba nasabi ko sa inyo ng mga nakaraan, sa kanilang kultura, ang hindi nanganganak na babaeng may asawa ay pagpapakita ng hatol ng Diyos, sumpa ng Diyos. Pero pag nanganak ka, pagpapakita ng pagpapala ng Diyos. Kaya isipin nyo, lalo na kayong mga kababaihan, dito si Maria matanda na, tapos buntis na siya. Di ba? Siguro grabe yung kanyang yung kanyang pagnanais na ikwento ito na na siya ay pinagpala na ng Panginoon at tinanggal na ng Panginoon yung paniniwala ng anak na siya. Pero ano nga yung namutawi sa bibig ni Maria, ay ni Elizabeth nung makatagpo niya si Maria? Ano yung namutawi? Ano sabi niya? Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanya at siya ay napuspos ng banal na espiritu. At sa verse 41, ano sabi? Sumigaw siya ng malakas, ha? Hindi ko alam, hindi ko kaya sigurong isigaw yon. May microphone na ako, Sabi niya, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinuan. Ang isinigaw ni Maria, ni Elizabeth, ay hindi yung, alam mo Maria, di ba? Buti, dumayo ko sa'yo. Buntis na ako. Hindi yun yung sinabi niya kay Maria. Hindi yun yung unang salita na lumabas sa kanyang bibig. Na makikita nga natin na yung bunga ng banal na espiritu ay talagang nakita kay Maria kasi hindi siya nag-focus sa kanyang sarili. Bagamat gusto rin niya siguro sabihin niyo, hindi yun yung kanya sinabi, bagkus ay nag-focus siya banggitin niya si Maria. But at the same time, ay talagang pinagdiinan niya yung sanggol na nasa sinapupunan ni Maria. Na walang iba kung hindi ang kanyang Panginoon, ang kanyang pinangalan ng Diyos na tagapagligtas. Kung kaya't siya ay labis na natuwa, labis na napasigaw nga sa galakan nung marinig niya ang batang, sabihin na lang natin, nanay ng kanyang Panginoon. So, dito makikita natin na yung kanyang pagmamahal at yung kanyang kagalakan ay labis na nakita sa kanyang reaksyon nung marinig niya ang boses ni Maria. Na ito nga ay pagpapakita na pag ang isang mananampalataya ay napupuspos o sa biyaya ng Panginoon, pag nakakatagpo niya ang kanyang Panginoon o ang kanyang tagapagligtas, tulad ng nangyayari sa atin pag tayo sumasamba, ano ang mayroon tayo? Kagalakan. Pananampalataya. Yan po ay mahalagang aspeto ng ating buhay bilang isang nananampalataya sa Panginoon. At yun po ay maliwanag na nakita kay Elizabeth nung marinig niya si Maria. Ipinukos niya o diniin niya, ipinagdiinan niya. Hindi ang kanyang sarili o hindi ang kanyang kalalagayan, kung hindi ipinukos niya yung kanyang mga sinabi tungkol sa Panginoong Jesus na walang iba kung hindi ang kanyang
tagapagligtas. Ano? Nakita yung tinatawag na fruit of the Spirit. Di ba? Ano ba yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness. Di ba? Faithfulness, o sa ibang salin, faith lang yun. Ano? Sa ibang translation. Gentleness, self-control. Ano? So, sa verse 42, ay makikita natin yung hindi lang si Elizabeth ay puspos ng banal na espiritu, kundi siya rin naman ay dahil nga, ano tawag natin dito? Nakikita kanyang buhay yung, so pag pinagsama-sama natin yung bunga ng espiritu, ang makikita natin talaga sa buhay ni Elizabeth ay yung tinatawag na humility, mapagpakumbaba. Ano? Siya ay nagpapakumbaba. Ano? Sa presensya ng kanyang Panginoon. Ano? Sabi nga natin na si ang asawa Elizabeth na si Zacarias, kinausap ng Panginoon bago kay Maria, di ba? Yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan. At ano ang sinabi ng Panginoon? Alam mo yung panalangin mo tinugon na at yung asawa mo ay manganganak, magbubuntis. Pero hindi ordinaryo yung ipagbubuntis niya kasi yung ipagbubuntis ay forerunner sa English, o sa Tagalog, siya ang magiging tagapaghanda ng daanan ng Mesiyas. Kumbaga, yung magiging anak mo, yan ang katuparan ng mga propesiya ng mga dakilang kinikilalang mga dakilang propeta sa lumang tipan. Si Isaiah, si Elijah, si Jeremias, yung mga propesiya nila, sabi nung anghel kay Zacarias, mangyayari sa ipapanganak o ipagdadalang tao ng iyong anak, ng iyong asawa, di ba? Grabe yung mga Elizabeth, Pero sabi nga natin, si Elizabeth kasi ay mapagpakumbaba dahil nga siya ay puspos ng banal na espiritu, kung kaya't ano yung kanyang unang sinabi kay Maria nung makatagpo niya? Sa verse 42 nga, sabi niya, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala sa iyong sinapupunan. Okay. Sa halip na sinabi niya, alam mo Maria, pinagpala na ako ng Panginoon, buntis na ako. At ito ay yung katuparan ng mga ipinangako ng mga propeta sa lumang tipan. Hindi yun ang sinabi niya. Kundi ipinukos niya pa rin kay Jesus o kay Maria yung kanyang, sabi nga natin, yung kanyang awit o yung kanyang mga salita na binanggit. Na siya ay pinagpala ng Panginoon kung tutuusin. Sabi niya sa verse 43 na siya ay dinalaw ng kanyang Panginoon. Pero tingnan natin yung kanyang pagpapahayag ay hindi para sa Diyos, para sa Diyos, para sa Diyos lang. Para kay Jesus lang, para sa kay Jesus lang. Yun yung kanyang ipinagdidiinan. Na kumbaga makikita po natin dito, kung naalala nyo, sa John chapter 3 verse 30, si Juan na po ito. Ano naman ang sinabi ni Juan? John chapter 3 verse 30. Sabi niya, He must be increased, I must decrease. Si Jesus dapat ang maitaas at ako ang mapababa, sabi ni Juan. Sino si Juan? Anak ni Elizabeth. So sa tingin ninyo, saan natutunan ni John ang magiging mapagpakumbaba? Hindi. Maliwanag na si John, katulad din ni Timoteo, natutunan niya ang pagiging mapagpakumbaba sa kanyang nanay na si Elizabeth. So, makikita natin na yung pagiging mapagpakumbaba ni John ay hindi po nanggaling sa wala. Kung hindi may pinagmulan talaga. At makikita ng pagpapahayag o pagministeryo ni John the Baptist
ay nandun talaga makikita yung kapakumbabaan sa kanya na. Ngayon, ano naman yung makikita natin dito para sa atin, mga kapatid? Marami ang nagsasabing mga Kristiyano na kanilang sarili. Pag nakakausap mo, ano sasabihin? Alam mo ba kung ano yung ginawa ko? Alam mo ba kung ano yung nagawa ko? Kung ano yung mayroon ako? Kung ano yung na-achieve ko? Ano? May mga churches na narinig natin mga ganyan yung ginagawa nila, no? Pag sila nagtitipon, yung tinatawag nilang testimony. Pero kung makikita mo yung testimony nila sa Diyos, maaaring nababanggit nila ang Diyos pero nakafocus sa kung ano yung nangyari sa kanila, ano yung ginawa nila. Nagpasting kasi ako ng ganitong katagal, kaya ito, nung nanalangin ako, tinugon ng Diyos. Di ba? Yung mga ganun pananalita. Pero dito, makikita natin si Maria, dahil nga sa kanyang kapakumbaan, wala siyang sinabi tungkol sa kanyang sarili. Bagamat dakila din yung ginawa ng Diyos sa kanya, dahil maging nanay siya ng forerunner o ng magaan ng Panginoon. Maaari sa mga ilan pang mga araw, kasi nga 3 months pa siya nanatili kay Maria, napag-usapan din nila yon. Pero dito sa unang pagtatagpo nila ni Maria, actually medyo napansin ko nga dito nung unang pagtatagpo nila ni Maria, parang hindi nakapagsalita si Maria, pero siya lang. Sa sobrang kagalakan niya, siya ang nagsalita ng nagsalita. Ang dami niyang sinabi. Si Maria makapagsalita na lang sa huli, kakangit. Si Maria hindi na nakasagot. Di ba? Ganun yung excitement niya, Pero hindi siya excited dahil sa kanya may ginawa ang Diyos sa kanya na dakila din. Excited siya kasi kasama niya ngayon o nakatagpo niya ngayon ang nanay ng kanyang kinikilalang Panginoon at higit sa lahat ay nakatagpo niya ang kanyang Panginoon mismo na si Jesus. Well, bibigyan ko rin muna ng konting Hindi po sinasabi dito ni Maria ni Elizabeth na dapat nating i-venerate si Maria. Wala po siyang sinasabi dito Kundi nagagalak lang siya na yung nanay ng kanyang Panginoon ay dumalaw sa kanya. At sa madaling salita, yung kanyang Panginoon mismo ang dumalaw sa kanya. Dahil nga dito sa verse 43 makikita natin na talagang liwanag na mismo ni Maria o ni Elizabeth na ang talagang dahilan ng kanyang kagalakan ay walang iba kung hindi ang kanyang kinikilalang Panginoon. Di ba? Sabi niya dito sa verse 43, bakit nangyayari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon. So dito makikita naman natin, sabi ko nga kanina, na ipinagdiinan pa rin ni Elizabeth dito yung tungkol sa persona ng ating Panginoon. Isipin nyo na lang din, na yung dinadala ni Maria, na tinatawag ni Elizabeth na kanyang Panginoon, ay kauumpisa pa lang Siguro, araw pa lang, linggo, pinakamatagal na yun. Kasi, di ba, sinabi na buntis na. Kasi binasa natin. So maaaring yung biyahe niya, kung ilang, kasi wala pa namang sasakyan nun na mabibilis, kung sumakay man siya ng asno o kabayo o naglakad, malayo din yun. Mga 100,000 milya o, di ba? Maburol pa. So nagtagal din siya marahil. 1 linggo, naglakad siya o nagbiyahe siya ng mga ganong katagal. Pero, wala pa Hindi pa, ang tawag natin dito, kung sa panahon natin ngayon, hindi pa pwedeng i-ultrasound yun kasi wala kang makikita sa ultrasound. Baka nga mas malaki pa yung tiyan ko kaysa sa tiyan ni Maria nung panahon na yun. Kaya hindi pa indetectable, hindi pa yun halata. Pero ano sabi ni
Elizabeth, aking Panginoon. Panginoon, my Lord, my God, my Master, my Messiah, my Savior. Di ba? Yun, dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. At makikita pa rin natin yung kapakumbabaan niya dito. Sabi niya, bakit ito nangyari sa akin? O sa madali sa ibang salita, hindi ako karapat-dapat. Karapat-dapat na dalawin ng aking Panginoon. No? Sino ba ako para dalawin ng aking Panginoon? Ano? Nakita niyo yung kapakumbabaan ni Maria? Di ba tayo pag nababanggit natin yung salitang biyaya? Yan, si Brother Arby, pag nababanggit niya yung biyaya ng Panginoon na ibinigay sa kanya, naiiyak siya. Ganon din yung sinasabi ni ano dito, Elizabeth. Dinalaw ako, magiging bisita sa aking humble house, yung aking Panginoon. Hindi ako karapat-dapat dyan. Ano? And makikita nga rin natin dito na ipinapakita nga, nabanggit na ano, na si John ay ipinapakita yung, sabi nga natin, kanyang magiging ministeryo, na siya nga ang forerunner o maghahanda sa daanan ng taon. Pero alam nyo dito, sa pagdalaw na ito, makikita din natin yung kung anong klaseng tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. Ano din yung kanyang magiging katangian bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Na ano yung sinasabi dito? Hindi po ang Panginoon ay maghihintay sa kung sino mang tao na lumapit sa Kanya. Hindi po ang Panginoon ay nag-iintay para lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Tayo ay patay. Tayo ay bulag. Makakakilos ba ang patay para lumapit sa Panginoon? Makapagdesisyon ba ang patay para tanggapin ang Panginoon? Hindi po. Ang Diyos ang lumalapit sa atin para tayo ay Kanyang buhayin, para tayo ay bigyan ng kakayanang manampalataya. Kaya hindi po natin ginagawa dito sa church yung Artalcor. Yeah? O sino ang gustong tumanggap sa Panginoon? Lumapit kayo dito, wala po tayong ginagawang ganun. Kasi hindi po kayang gawin ng tao yun. Ang Diyos ang lumalapit sa atin para tayo ay Kanyang buhayin at bigyan ng kakayanang manampalataya. Dahil ito po yung ginawa ni Jesus. Na bagamat si Maria, kasi siyempre nasa sinapupunan pa lang siya ni Maria, pero si Jesus talaga ang dumalaw kay Elizabeth at saka kay John. Dahil yan po ang gawain talaga ng ating tagapagligtas, na tayo ay Kanyang hinahanap para bigyan ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. So dito, ipinagdiinan ni Maria na si Jesus, yung maliit pa lang na nasa sinapupunan ni Maria, ay kinilala na siya ni Elizabeth na kanyang Master, God, Messiah, Savior, and Prophet, and King. Yung mga gagampanan ng Panginoon, Jesus. Na office. Siya yung Prophet, Priest, King, and Savior, Messiah. So, yan po yung sinasabi nga natin na kakayanan o yung nakita sa buhay ni Elizabeth nung siya ay napuspos ng banal na espiritu. Itinuon niya ang lahat ng kanyang mga sinabi, ang kanyang buhay sa Diyos lang. Kinalimutan niya ang kanyang sarili, siya ay nagpakumbaba at kinilala niya yung napakaliit pa na sumibol na buhay sa tiyan ni Maria na kanyang Panginoon, na kanyang hari. At sabi ko nga kanina, dito makikita din natin sa verse 44 nga, sabi diyan, sapagkat nang narinig sapagkat nang ang tinig ng iyong pagbati ay aking narinig, ano sabi? Gumalaw, o sabi ko nga,
lumundag sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan, sabi ni Elizabeth. Anong makikita natin dito? Makikita natin dito, sabi ko nga, yung tinatawag na fulfillment o yung pangako sa lumang tipan o sa lumang tipan o sa lupang Old Covenant na madalas nakita natin sa Old Testament. Dito yung tinatawag na parang pagtatagpo. Sa bahay ni Maria nangyari yung pagtatagpo. Kasi si John the Baptist, makikilala natin, sabi ng mga ibang scholar, si John the Baptist daw yung huling Old Testament o Old Covenant prophet. Kasi siya, yung mga propeta, di ba, sa Old Testament, ang laging laman ng kanilang mensahe ay darating ang Mesiyas upang maging tagapagligtas o upang siyang tumanggap ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay? At siyang magliligtas sa mga makasalanan. At si John the Baptist ang huling-huling nagmensahe noon. At dito sa bahay ni Maria, yung mensahe na iyon tungkol sa pagdating ng Mesiyas ay nangyari o nagkatagpo sa bahay ni Maria. Bakit? Kasi yung Mesiyas na binabanggit doon ay nandun dumalaw kay Elizabeth, sa bahay ni Elizabeth. Kaya doon nagtagpo, doon yung kumbaga sa kuryente, doon nagdugtong yung energy. Nagkaroon ng spark doon sa pangyayaring iyon na sinasabing ang lumang covenant at saka yung bagong covenant. Sabi nga nung isa daw sa ating ninuno sa pananampalataya na hindi ko kilala to Maximus of Torrent. Sabi niya, si John the Baptist daw ay, sabi niya, not yet born, John already prophesy. Hindi pa pinapanganak pero nagpo-propesiya na siya. Bakit? Kasi nung marinig yung tinig ni Maria, anong nangyari? Lumundag siya sa tuwa. Di ba? At nabuksan ang mata ni Elizabeth at kinilala nga si Jesus. So sa propesiya ni John, nabuksan yung mata ni Elizabeth at kinilala si Jesus na ang tagapagligtas o ang Panginoon. At sabi nga rin daw ng ating mga church fathers, si John lang daw yung bata o yung musmus o sabi na lang natin, yung sanggol na ginawang pulpito yung tiyan ng kanyang ina. Yeah. Nasa tiyan pa lang si John the Baptist. 3 months old, nagpipreach na tungkol kay Jesus. Dahil sa pamamagitan nga nun, nabuksan ng pangunawa o mata ni Elizabeth upang kilalanin si John o si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Makikita natin na kumbaga yung pangyayaring ito ay maliwanag din na may halimbawa din kung may halimbawa si Elizabeth sa kanyang pananampalataya. Mayroon ding halimbawa si Maria dito sa kanyang pananampalataya. Although hindi siya ang nagsalita. Hindi siya ang nagpatotoo kundi dahil nga sa kagalakan ni Elizabeth, siya na rin ang nagsabi tungkol sa pananampalataya ni Maria. At ano yun? Sa verse 45, sabi niya, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. So sabi ni Elizabeth, mapalad ka Maria dahil nananampalataya ka sa sinabi sa iyo ng Panginoon na mangyayari. Well, medyo anuin lang natin muna ito ng konti. Di ba? Ang pinuntahan ni Maria ay ang bahay ni Zacarias. Tama?
asawa ni Elizabeth. Although si Elizabeth yung kausap niya dito, pero ang mga bahay naman noon, hindi naman mga mansion tulad ng mga bahay ng karamihan ngayon. Ano? Kahit na ikaw, nandun sa loob, yung asawa mo, nandun sa baba ng bahay niyo marahil, ano man ang ginagawa, ay maaaring narinig din ni Zacarias yung usapan nila. Diba? Tapos, yun nga, ang sabi ni Elizabeth kay Maria, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matupad o matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. Hindi katulad ng mga iba dyan. Hindi katulad ng mga ibang, pardon the word, mangmang sa tabi-tabi. Sino ang tinutukoy niya? Dagdag ko na lang yan, ha? Maaring si Zacarias, nung marinig niya yon, bumalik sa isip ni Zacarias. Ano ngayon nangyari? Nung si Zacarias ang kausap ng Panginoon, tungkol sa mangyayaring ipapanganak ng kanyang asawa na si Elizabeth, anong sabi ni Zacarias? Niloloko mo ba ako? Matanda na kami. Baog na yung asawa ko. Kaya ano sabi sa kanya ng Panginoon, ng anghel? Well, Zacarias, manganganak talaga yung asawa mo. Pero ikaw, dahil hindi ka naniwala, hindi ka magsasalita, mapipipi ka. Proud father, pero hindi mo maisishare, hindi mo maisisigaw sa buong mundo na buntis na yung asawa mo, na manganganak yung asawa mo, hanggang sa lumabas yung kanyang anak, mananatili kang hindi makakapagsalita. Pero si Maria, nung sinabi sa kanya ng Panginoon na, di ba, nung nakaraan, pinag-aralan natin, manganganak siya, na kahit wala siyang asawa, na kahit birhin pa siya, pero manganganak siya, ano sabi ni Maria? Mangyari sa akin ang sinabi mo, Panginoon. Ako ay iyong alipin. Di ba? Magkaiba sila. Ano? Kung kaya't ano sabi sa kanya ni Elizabeth? O aking kamag-anak, ano? Bagamat ikaw ay napakabata mo pa, 13, 14 years old, pero pinagpala ka kasi mas nanampalataya ka pa sa salita ng Panginoon kaysa sa isang matandang pari. Yun si Zacarias. Ano? Kaya ikaw ay pinagpala. Ano? Makikita natin na yung pananampalataya nga na binabahagi, o yung pananampalataya ni Maria na sinasabi nga ni Elizabeth dito is that nagbigay sa kanya ng sobrang kagalakan. Sabi ko nga, dahil sa sobrang kagalakan niya, hindi na nakapagsalita si Maria. Siya na lang nung nagsalita. At yung sabi ko nga, awit pa nga itong mga sinabi niya dito. Ano? Parang nagsalita siya at umawit pa siya ng pagkalakas-lakas. Sabi dito, di ba? Sumigaw siya sa kagalakan. Na dito makikita pa rin natin yung paano nga ba tayo magtutugon sa Panginoon pagka siya ay ating nakakatagpo. Makita po natin mga kapatid na sa tuwing tayo makakatagpo o tayo kakatagpuin ng Panginoon, nandyan yung pananampalataya, nandyan yung pag-ibig, nandyan yung kagalakan. O kahit sabihin na lang natin, faith and joy. Mahalaga yan. O nandyan yung, ano tawag natin dito? Bahaging yan ng ating buhay bilang Kristiyano pag tayo nakakatagpo sa Panginoon. Nandyan yung ating pananampalataya at kagalakan. Bakit? Kung maalala nyo, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa atin sa John chapter 10 verse 10 sa ikalawang bahagi. Ano sabi niya sa John chapter 10 verse 10, second part? Sabi niya, ako'y pumunta dito upang malubos ang inyong kagalakan. Di ba?
So sa tuwing nakakatagpo natin ng Panginoon at nakita ito sa buhay ni Maria, nakita sa buhay ni Elizabeth, and mind you mga kapatid, nakita sa buhay ng 6-month-old na sanggol na nung nakatagpo nila ang Panginoon, sila ay nanampalataya ng may kagalakan. Tayo ba, nararanasan ba natin yan sa tuwing nakakatagpo natin ng Panginoon? Na tayo ay nagagalak? Na tayo ay lubos na nananampalatayang may kagalakan dahil nakatagpo natin ang ating tagapagligtas? So sana tayo kaawaan ng Panginoon, na tunay ngang mangyari sa atin sa tuwing nakakatagpo natin ng Panginoon. And lastly, sa buong pagtatagpo na ito, sa buong kwento ng visitation, ika nga, sa unang parte ng visitation na ito na pagtatagpo ni Maria at ni Elizabeth, pero sabi ko nga, mas malalim na ito talaga ay ang pagtatagpo ng tagapagligtas at ng mga taong kanyang ililigtas. At walang iba kung hindi si John, si Elizabeth, at si Maria. Ay ano ang makikita natin? Makikita din natin dito yung tinatawag na Trinity. God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Bakit? Diba? Ang God the Father nagpadala kay Maria ng anghel para sabihin na siya ay magbubuntis at yung kanyang pinsan ay magbubuntis. So yung mensahe ng God the Father ang nagdala kay Maria kay Elizabeth. At nung makatagpo ni Elizabeth si Maria, ano nangyari sa kanya? Napuspos siya ng banal na espiritu. Third person of the Trinity. Nandoon. And then nung mapuspos si Elizabeth ng banal na espiritu, nagsalita siya ng nagsalita ng may pagkanta pa, at itinuon niya ang lahat ng kanyang mga sinabi, saan? Sa God the Son, second person of the Trinity. So makikita natin dito na yung kinikilala nating Triune God ay nandito. Actually, hindi lang nandito mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, sa buong Biblia, ang Diyos ay makikita natin talaga. That is why, madalas sa mga nakakausap ko, at yun din ay itinuro sa amin sa Bible School, na sa tuwing magbubuklat kayo ng Bible, o tinatawag na natin, reading of the Bible or devotion, wala kayong ibang unang ilalagay sa isip nyo na kailangan nyong makita kung hindi nasaan dito ang Diyos. Yun at yun po ang unang-una nyong hahanapin pag binuklat nyo ang Biblia. Kasi ang Diyos ay nasa lahat ng bahagi po ng ating Bible. Yan po yung ipinakita dito. Okay? Na ang ating Panginoon ay nasa kanyang salita. Makikita natin yung tinatawag natin kanyang footprints o yung kanyang signature. Nandyan po talaga ang ating Panginoon. Okay? So, marami pa tayong matututunan and hopefully God willing sa mga susunod na pag-aaral natin at yung ikalawang bahagi nga ng usapan nung magpinsan ay mapapag-aralan natin next week. Pero nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na kumausap sa atin at siya ang patuloy na maglagay ng mga katotohanan na yan sa ating puso't isipan upang tayo ay patuloy na lumago at mamuhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaawaan niyo nga po kami, biyayaan ng tulong ng inyong banal na Espiritu, na sana nga sa mga halimbawa na aming nakita sa buhay ni Maria, ni Elizabeth, lalong-lalo na po sa buhay ni John the Baptist,
na sanggol pa lang, Panginoon, ay kumikilala na nga po sa inyo ng may paglundag sa kagalakan. Nawa, Panginoon, kaawaan nyo rin po kami sa aming pamumuhay, sa tuwing makatagpo ka nga po namin, Panginoon, ay magalak din po kami. Manampalataya kami ng lubusan at maibigay namin ang papuri sa inyo dahil sa aming kagalakan na ikaw at ikaw lamang ang aming natatanging Diyos na labis nga pong nagmahal sa amin. Kaawaan niyo kami, Panginoon. Ito ang aming dalangin ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen.